So yun, what's up mga kalapatids, what's up mga dre. Ngayong araw pag-usapan natin mga dre kung ano nga ba yung epekto ng pagtaas ng gasolina at krudo sa ating mga fanciers mga dre. Dapat ba natin itindihin yan tayong mga kalapati sa ating background para maganda yung usapan, talagang ramdam yung pagiging fancier dito sa ating talakayan or topic mga dre. Meron tayong mga bagay na pag-uusapan. At ito ay ang mas mataas na gastos ng transportation, pagtaas ng gastos sa maintenance ng mga kalapate, pagbaba ng kita o pagtaas ng presyo sa serbisyo or sa mga produkto na pangkalapate mga dre, at pagbabawas sa budget para sa breeding at training ng mga dre, at pagsusulong ng mas matipid ng pamumuhay or baka tipirin mo na lang yung sarili mo dahil sa sobrang apektado tayo. And oo, ayan na nga, nabigyan ko na kayo ng clue. Apektado tayong mga fancier sa pagtaas ng presyo ng gasolina at crudo. So, unahin na natin sa mga kumakarera dahil marami namang racer dyan na batak no mga dre. So, kapag ikaw ay kumakarera mga dre, lalo na kung ikaw ay may-ari ng isang racing pigeon club mga tropa. So, syempre, nagsasakay ka sa truck, di ba? Hindi naman biro yung yung crudo na ikinakarga mo sa truck dahil syempre palayuan yan no, malayo ang biyahe yan mga tol no. So let's say for example from Manila to Cagayan, ganyan, tapos from Manila tas may tawid dagat pa, di ba? Tacloban, sobrang sakit nun mga dre. Nadodoble na yung presyo ng diesel no mga dre. So sa ating mga fancier, parang hindi tayo apektado kasi hindi naman tayo yung gumagastos dun sa truck, pero yung ano lang, yung mga may-ari lang or yung mga staff ng racing club mga dre, pero baka maging apektado pa rin tayo doon kasi nga baka ang gawin nila dahil nga sobrang mahal ng crudo or diesel, baka pagsabay-sabayin nila yung mga kalapate no. Ayan o, baka yung dati-rati na, let's say for example lang, dati-rati 2,000 lang yung maximum nila, baka gawin nilang 3,000 no. So yung ibang loop, baka yung ibang loop sa ibang probinsya, kasi di ba may first loop, second loop, third loop, baka yung ibang loop sa probinsya isabay na nila, ikarga nila at magsisiksikan yung mga kalapate sa loob ng truck no mga dre. O kaya naman, possible lang naman na yung mga maliliit na racing pigeon club, baka makisabay na lang sila ng karga sa truck. Imaginein mo yun, itatransfer nila. Akala mo kinarga mo yung kalapati mo dun sa respective na loading area. Tapos pagbiyahe nila, itatransfer pala nila sa ibang truck. So during transfer, possible na, alam mo yun, mawalan ka ng kalapate, may makawala, may makaalpas. Wag naman sana, no, mga dre. Hindi naman laging nangyayari yun, no, mga dre. Iniisip lang natin yung mga possibilities, mga tropa. Ayan. So ano pa ba? So syempre, pag magro-road training ka, dati-rati ka nasasanay sa road training, nakamotor ka, nakakotse ka, ngayon wala ka ng self-training or self-toss, mga dre. Road training or mid-toss mga dre, wala ka ng ganun. At dahil wala ka ng ganun, possible na hindi makapalag yung kalapati mo no mga dre, dahil dati-rati nagmi-mid-toss ka para nang sa ganun maging successful yung loop na pagkakargahan mo. Pero nga dahil sobrang mahal ng gasolina mga dre, dito sa amin sa Pampanga 86 na ang pinakamataas mga dre, dating 50, dating 50. Yung iba kaya pa yan syempre, pero hindi naman lahat kasing kasing mapera natin no mga dre. Meron tayong iba't ibang priorities no. Yan, so usapang transportation yun sa truck. Possible na syempre para makatipid din yung may-ari ng Racing Pigeon Club, pagsasabay-sabayin nila yung mga kalapate. Kahit na hindi naka-schedule yung loop, isasabay nila yan mga dre. Pagkakasyahin nila para
Tapos pangalawa pa pala nakikita kong ano, posibilidad, possible lang naman, pero hindi sigurado. So kapag pangit yung weather, di ba kinaka-cancel yung release mga dre? Dahil para hindi masayang yung kanilang biyahe mga dre. Although pwede naman nilang iuwi yun mga dre kasi nga alam naman ng mga dumidiskarte dyan kapag masama yung weather, iuuwi na lang nila or i-release nila sa malapit mga dre. Pero baka kasi i-release nila kahit pangit yung weather. Wag lang masayang yung biyahe mga tol. Baka i-release nila kahit hindi gagandahan yung weather. Yan. Pero alam ko naman na makakagawa sila ng diskarte dyan. Ako ano lang naman nagpe-predict lang naman ako pero naniniwala ako na mas alam nila yung ginagawa nila kaysa sa akin na ako ano lang naman ako ulul lang naman ako na pansier na walang bilang walang bitaw no. So tamang vlog lang tayo dito mga dre. So punta na tayo sa next item mga dre. So pagtaas ng gasto sa maintenance no mga dre. So syempre mga dre, siguro naman may mga nakikita na kayo ng mga vloggers din na nag-e-explain kung paano tayo maapektuhan. So kung sa pagkain mga dre, sa pagkain nating mga tao maapektuhan tayo. Syempre nga dahil itinatransfer yung bawat pagkain natin, yung mga karne, yung mga gulay, yung mga bigas. So apektado rin tayong mga fancier kasi nga yung mga paninda na patuka, mga maintenance, possible din na tumaas yung presyo niyan mga tropa, lalo na kung sa poultry supply ka bumibili no mga tre. So dinideliver kasi yan Yung ibang mga poultry owner or poultry supply owners, minsan sila na yung pumipick up pero kadalasan dinideliver yan sa kanila. So kung sa online ka naman bibili swerte mo kung free shipping pero malamang yung mga Shopee, Lazada, tsaka TikTok ipupush talaga nila yung yung free shipping. So bali ang magso-shoulder niyan yung mga rider na. Sila na bahalang mag-shoulder doon sa mataas na gasolina pero yung mga app kasi minsan may mga dark may mga dark side yung mga yan Naakala mo tuwang-tuwa ka na sa Shopee. Tuwang-tuwa ka sa Lazada at TikTok kasi lagi may voucher ng free shipping. Pero ibang tao yung nagsho-shoulder niyan, lalo na yung mga riders mga dre. Sila yung nagsho-shoulder niyan. At saka yung mga seller din, yan. Kaya minsan may mga tax may mga bayad sa app. So dahil kasi si Shopee kasi pa-free shipping pero akala natin ang saya-saya natin sa mga free shipping voucher pero may ibang tao nagsho-shoulder niyan na umiiyak na mga tropa So yun matik yun. Tataas yung gastos tataas yung presyo ng mga patoka mga dre. Tapos punta naman tayo dun sa pagbaba ng kita o pagtaas ng presyo ng mga So syempre tayong mga consumer mararamdaman natin yung pagtaas ng presyo ng mga patoka. Tapos doon naman sa mga nagtitinda, mga nagnenegosyo, syempre kahit gaano kataas yung puhunan nila pipilitin nilang magbaba ng presyo pa rin or hindi masyadong itaas yung presyo para may bumili pa rin sa kanila naman, di ba? So yun yung magiging nun. Kailangan pa rin nilang i-take consideration yung yung mga mamimili. Kasi dito sa Pilipinas pamurahan Hindi pagandahan ng produkto Hindi uso dito yung pagandahan ng produkto masyado Pamurahan ng tinda, mga tol, kahit wala nang bitaw yung tinda mo, pamura ng pamura. Masabi lang na mura yung presyo. Talagang ibababa mo yung bababa mo yung quality ng presyo. Yung quality ng products mo ibababa mo kasi nga pamurahan ang uso dito, di ba? Napapamura ka na. So, ito naman, sunod naman nating topic. So, ayan, pagbabawas sa budget para sa breeding ng mga dre or sa pag-aalaga ng kalapate. So, baka magbawas ka na lang ng kalapate, ng alagang kalapate dahil ang mahal na nga ng patuka. Ako nga, nagbabawas na ako Nagbabawas na ako ng kalapate. At mamaya, papakita ko sa inyo, Pero eto, mag-stick tayo sa topic natin na to, malupit to. Magandang pag-usapan to, lalo na yung mga matured mag-isip dyan, mga dre, Ayan. So, yung mga estudyante dyan, yung mga bata, baka hindi masyado matripan to. Pero okay na rin yan kasi para ma-filter ko rin yung mga, yung mga audience ko. Kasi gusto ko may matured ako ng audience Ayoko ng audience na isip bata, mga dre. Hindi naman din ako
hindi naman din ako masyado uhaw sa attention, no, mga dre. Sideline lang natin to. So yun, syempre pag tumaas yung yung gastusin sa mga kalapate, syempre baka maisipan mong bagbawas ka na lang ng mapapakainin, mga dre. At ito pa yung isa. Ito medyo kalokohan lang to, no? Medyo kalokohan lang to kasi last na to, mga dre, no. Pero yun nga, bago tayo pumunta sa last topic or sa last item, magpakarga na kayo, mga dre, kung ano man ang gamit nyo, kung crudo man or gasolina, magpakarga na kayo kasi tataas daw yung gasolina at crudo at baka nga mag-reflect na sa mga bilihin natin ngayon, no, mga dre. Alright? So ito yung last na item natin tungkol sa ating topic na ano yung epekto ng pagtaas ng gasolina sa ating mga pigeon fanciers, no, mga dre. So baka ayaw mong tipirin yung kalapati mo, sarili mo na lang yung tinipid mo, no? So baka ikaw, ibaba mo yung lifestyle mo dahil mas mahal mo yung kalapati kaysa sa sarili mo, which is wag naman mangyari kasi parang kaululan lang yun, no, mga dre, no? So mas importante pa rin yung kapakanan ng tao dahil kapag bumaksak ang yung physical health, mental health, syempre magre-reflect din yan sa kalapati mo, no, mga dre, no? Mas lalo mo silang hindi mabibigyan ng atensyon at yun na nga, mas matures, nagkasakit din sila dahil nga hindi mo na sila ipapatoka at nabibigyan ng maintenance. Pero syempre kaululan lang yun. Gaya nga ng sabi ko kanina, pinifilter ko yung mga audience ko sa mga matatanda or may edad na, yung matured. So hindi na baling wala ako masyadong viewers, basta ang importante matured yung mga nanonood sa akin. Alright? So ayan na, yun lang yung gusto kong ikwento sa inyo. Ayan, sana nakarating itong video na to sa mga matured na tao at iniintindi pa rin yung buhay outside the pigeon community, no, mga dre, no. So maging aware tayo at ipanalangin natin na matapos na tong puking inang gera na to, So hindi tayo pwede magbigay ng opinion diyan. Neutral lang tayo, mga dre. So para doon tayo sa mga kapayapaan pa rin ang hanap natin, no, mga dre. Kapayapaan at shoutout sa mga OFW na subscriber ko, si Nick Oy, si Noel ba yun? Noel Marciano ba yun? Yung taga Canada. At marami pang iba. So yun, maraming salamat at dito ko na lang tatapusin yung vlog. Like, comment, and subscribe. Hit the notification bell para mas malupit. At ingat kayong lahat.